Kumusta reviewers? In this video, we're going to talk about Article 15, the family, and of course, Article 16, the general provisions. Talakayin muna natin ang Article 15, the family. What is the Filipino family? It is the foundation of the nation. So in Filipino culture, ang pamilya ay may central role bilang pundasyon ng bansa. Ang perspective na ito ay kinikilala ang unit ng pamilya bilang pangunahing unit ng lipunan. While marriage is the foundation of the family and shall be protected by the state, kinikilala ang kasal bilang pundasyon ng pamilyang Pilipino. Ito ang institusyon kung saan nabubuo ang mga pamilya at ito ay may mahalagang papel sa paghubog ng social fabric. Ano naman ang mga papel ng state? The state shall defend the right of spouses to found a family in accordance with the religious convictions and demands of responsible parenthood. Ito ay ang karapatan ng mag-asawa na itatag ang isang pamilya ayon sa kanilang mga paniniwala at relihiyon at sa mga kahilingan ng responsableng parenthood. Another is the right of children to assistance, including proper care and nutrition, and special protection from all forms of neglect, abuse, cruelty, exploitation, and other conditions prejudicial to their development. So ito naman ang karapatan ng mga bata sa assistance, kasama na ang tamang pangangalaga at nutrisyon. At syempre, special protection mula sa lahat ng uri ng kapabayaan, pang-aabuso, karahasan, pagsasamantala at iba pang conditions na nakakasama sa kanilang development. Next is the right of the family to a family living of wage and income. Karapatan din ng pamilya na magkaroon ng isang sapat na sahod at kita. And of course, the right of families or family associations to participate in the planning and implementation of policies and programs that affect them. Sa madaling salita, may karapatan din ang mga pamilya o family associations na makilahok sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga kapatakaran at programa na may epekto sa kanila. Tandaan din that the family has the duty to care for its elderly members, but the state may also do so through just programs of social security. So, ibig sabihin nito na kinikilala rin ng pamilyang Pilipino ang responsibilidad na alagaan ang kanilang mga nakakatandang miyembro. Gayunpaman, kinikilala rin ng state ang tungkulin nito na maglaan ng social security programs upang matulungan ang mga nakakatanda o elderly kapag kinakailangan. Dumako naman tayo sa Article 16, the General Provisions. The flag shall be red, white, and blue with a sun and three stars. Ito ay tumutukoy sa design ng national flag ng Pilipinas. Ang sun o araw ay sumisimbolo ng independence at freedom, habang ang three stars ay kumakatawan sa three main geographical regions ng Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang bandila ay isang powerful symbol ng pagkakakilanlan at kasaysayan ng bansa. While the Congress may, by law, adopted a new name for the country, a national anthem, or a national seal, which shall all be truly reflective and symbolic of the ideals, history, and traditions of the people. Ang probisyong ito ay nagbibigay karapatan sa Philippine Congress na magpasa ng mga batas na maaring magbago ng pangalan ng bansa, national anthem o national seal. Gayunpaman ang anumang mga pagbabago ay dapat na totoong nagpapakita at sumisimbolo sa values, history at traditions ng mga Filipino. Also, the state may not be sued without its consent. Sa madaling salita, hindi maaring isakdal o idemanda ang pamahalaan ng walang pahintulot mula sa pamahalaan mismo. Ang konseptong ito ay nakabatay sa legal principle ng sovereign immunity na nagpoprotekta sa pamahalaan na hindi maaring idemanda sa kanilang sariling mga hukuman ng walang pahintulot mula sa kanila. Isa pa, the armed forces of the Philippines shall be composed of a citizen armed force, which shall undergo military training and serve, as may be provided by law. Ang komposisyon ng armed forces of the Philippines
o AFP ay binubuo ng mga mamamayang sumasailalim sa military training. Ipinapahiwatig nito na ang military service ay batay sa citizenship. Bukod dito, ang nasabing military service ay sasailalim sa mga regulasyon at mga probisyon na itinakda ng batas. The Armed Forces of the Philippines. All members of the armed forces shall take an oath or affirmation to uphold and defend this Constitution. Ibig sabihin nito na bawat member ng Philippine Armed Forces ay kinakailangang mataimtim na mangako na itataguyod at poprotektahan ang konstitusyon. Next, the state shall strengthen the patriotic spirit and nationalist consciousness of the military and respect for the people's rights in the performance of their duty. Ang pamahalaan ay may responsibilidad na paigtingin ang pagmamahal sa bayan at kamalayan sa pambansang pagkakakilanlan ng mga kasapi ng militar. Ito rin ay nangangahulugang ang militar ay dapat igalang ang mga karapatan ng mga mamamayan habang isinasagawa nila ang kanilang mga tungkulin. Isa pa, professionalism in the armed forces and adequate remuneration and benefits of its members shall be a prime concern of the state. The armed forces shall be insulated from partisan politics. Ang pangunahing layunin ng pamahalaan ay panatilihin ang professionalism sa loob ng militar. Kasama nito ang pagbibigay ng angkop na compensation at benefits sa military members. Mahalaga rin na manatiling neutral at hiwalay ang armed forces mula sa mga alyansang pampulitika. Also, no member of the armed forces in the active service shall, at any time, be appointed or designated in any capacity to a civilian position in the government, including government-owned or controlled corporations or any of their subsidiaries. Ang active military personnel ay hindi pwedeng magkaroon ng sabayang pamumuno sa mga posisyon sa gobyerno. Ito'y naglalayong ma-maintain ang independence at non-political nature ng armed forces o sandatahang lakas. Bukod doon, laws on retirement of military officers shall not allow extension of their service. Inaasahan na ang military officers ay magre-retiro ayon sa itinakdang batas at hindi dapat payagan ang extensions ng kanilang service at lumampas sa itinakdang edad ng pagre-retire. At syempre, the officers and men of regular force of the armed forces shall be recruited proportionately from all provinces and cities as far as practicable. Ipinapakita nito ang intensyon na magkaroon ng magkaibang representasyon ng officers at sundalo mula sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa bansa. So, hindi lang yon. The tour of duty of the Chief of Staff of the Armed Forces shall not exceed 3 years. However, in times of war or other national emergency declared by the Congress, the President may extend such tour of duty. So, ang limitasyon sa termino ng Chief of Staff na siyang highest-ranking military officer ay itinakda sa 3 taon lamang. Ito ay upang tiyakin ang rotation at maiwasan ang concentration of power. Gayunpaman, sa mga di pangkaraniwang sitwasyon tulad ng digmaan o national emergencies, maaaring i-extend ng President ang termino ng Chief of Staff with the approval of the Congress. Here are the general provisions. Upang tiyakin ang kabutihan ng mga mamamayan, ang epektibong pagpapatakbo ng law enforcement, ang pagsuporta sa mga veterano, ang pangangalaga sa consumers at ang overall development ng potensyal ng bansa, narito ang sumusunod na provisions. Una na dito is to establish and maintain one police force to be administered and controlled by a National Police Commission. The authority of local executives over the police units in their jurisdiction shall be provided by law. Ang probisyong ito ay nagsasaad na dapat magkaroon ng isang pinag-isang pambansang pwersang pulisya sa loob ng bansa na pamamahalaan ng isang pambansang komisyon ng pulisya. Layunin nito na tiyakin ang centralized control at pamamahala sa pulisya. Gayunpaman, mayroon pa ring local executives tulad ng mga mayor o governor na may papel sa pagkontrol ng police units sa kanilang nasasakupang jurisdictions, alinsunod sa mga batas na nagtatakda sa kanilang authority. Next,
is to provide immediate and adequate care, benefits, and other forms of assistance to war veterans and veterans of military campaigns, their surviving spouses, and orphans. Ang probisyong ito ay nagpapalakas sa responsibilidad ng pamahalaan na magbigay ng agaran at sapat na suporta sa mga individual na naglingkod sa mga digmaan o mga military campaign. Kasama sa suportang ito ang iba't ibang uri ng tulong, benepisyo at pangangalaga. This is also extended sa mga nabubuhay na asawa at mga anak na naulila ng mga veterano. Another is to review to upgrade the pensions and other benefits due to retirees of both the government and private sectors. Ang probisyong ito ay nagmumungkahi na dapat magkaroon ng periodic na pagsusuri o review sa pensions and benefits ng mga individual na nag-retire mula sa parehong government at private sector jobs. Ano pa? Of course, to protect consumers from trade malpractices and from substandard or hazardous products. Ang probisyong ito ay nagbibigay diin sa tungkulin ng pamahalaan na pangalagaan ng consumers laban sa unfair trade practices, pati na rin laban sa mga produkto na substandard o nagdudulot ng panganib sa kalusugan at kaligtasan. Bukod pa doon, to provide a policy environment for the full development of Filipino capability and the emergence of communication structures suitable to the needs and aspirations of the nation. So ang probisyong ito ay nakatuon sa paglikha ng favorable policy environment na sumusuporta sa growth ng Filipino skills at capabilities. Ito rin ay nagpapahalaga sa pagtatatag ng communication structures na ayon sa needs at goals ng bansa. Kabilang din sa Article 16 ay ang media. The ownership and management of mass media shall be limited to citizens of the Philippines or to corporations, cooperatives, or associations wholly owned and managed by such citizens. Isinasaad nito ang limitations sa mga dayuhang individual o entity na magkaroon ng malaking ownership at management sa mass media ng bansa. Layunin nito na mapanatili ang lokal na ownership at management ng mass media para sa kapakanan ng bansa. Samantalang the Congress shall regulate or prohibit monopolies in commercial mass media when the public interest so requires. Ang Kongreso ay may kapangyarihang mag-regulate o magbawal sa monopolies sa commercial na mass media kapag ito ay kinakailangan para sa kapakanan ng publiko. Kung ang pagkakaroon ng isang dominant or controlled entity sa commercial media ay maaring magdulot ng masamang epekto sa publiko, maaaring kumilos ang Kongreso to reduce or prohibit such monopolies. Bukod doon, the advertising industry shall be regulated by law for the protection of consumers and the promotion of the general welfare. Ipinapahayag dito na ang advertising industry ay dapat sumailalim sa regulasyon ng batas upang masiguro ang kaligtasan at karapatan ng consumers. Layunin din ito na tiyakin ang advertisements ay hindi mapanlinlang, mapanganib o nagiging sanhi ng pag-aaksaya ng pera ng consumers. Isa pa, only Filipino citizens or corporations or associations, at least 70% of the capital of which is owned by such citizens, shall be allowed to engage in the advertising industry. So sa huling bahagi, ipinapakita na ang mga individual na makakalahok sa advertising industry ay dapat Filipino citizens, corporations o associations na may kontrol sa hindi bababa sa 70% ng kabuuang puhunan o capital. Ito ay upang masiguro na ang kontrol at partisipasyon sa industriyang ito ay nasa kamay ng mga lokal na mamamayan ng bansa. Sa kabuuan, tinalakay natin sa video ito ang Article 15, the Family, at Article 16, the General Provisions. Sa ilalim ng Article 15, nandyan ang the Filipino family, marriage, and roles of the state. Sa ilalim naman ng Article 16, tinalakay natin ang the Philippine flag, the Armed Forces of the Philippines, the General Provisions, and the media. That concludes this video. Sana ay marami kayong natutunan. Maraming salamat.